It's your favorite DJ again, DJ Serene, and welcome back to another episode of Confessions from the Heart. A lot of you might think that the world of love and relationships is all roses and sunsets, pero sa mga nakikinig ngayon, alam nyo na hindi ganun kadali. I've received a letter from a listener who needs your thoughts, your support, and your advice. I'll read it now, and I know a lot of you will find something familiar in his words, something real. Dear DJ Serene, magandang araw po. Ako po si Juan Carlos, 32 years old, at isang seaman. Simula nang magtrabaho ako bilang seaman, ilang taon na rin ang lumipas. Bawat taon na ako'y nasa barko, natutunan ko na ang halaga ng pagtitiyaga at pagsakripisyo. Sa mga ganitong trabaho, hindi mo na rin matutukoy kung anong klasing buhay ang ihahandog sa iyo. Ang pakiramdam ng malayo sa pamilya, ang malupit na kondisyon sa dagat, at syempre ang pagkakaroon ng limitadong oras sa mga mahal sa buhay. Sa totoo lang, matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng magandang buhay para sa pamilya ko. Mula sa pagiging isang ordinaryong lalaki na naghanap buhay sa mga simpleng trabaho, ngayon nakakapagbigay ako sa kanila ng mas maginhawang buhay. Hindi naman kami mayaman, pero naging sapat ang lahat ng sakripisyo ko sa barko para makapag-ipon, makapagpatayo ng bahay, at makapagbigay ng magandang edukasyon sa mga anak ko. Si Mrs. po, si Leah, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kami po ay magkasama na ng higit 10 taon, at masasabi kong siya ang aking katuwang sa lahat ng aspeto ng buhay. Nagsimula kami bilang simpleng magkasintahan, na walang alam kundi magkasama. Nagpunyagi kami sa mga simpleng bagay, at nagbuo kami ng mga pangarap. Nang magkaanak kami, dumoble ang responsibilidad namin sa buhay. Si Andrea po, 8 years old, at si Daniel, 5 years old. Sila po ang mga biyaya na ipinagpapasalamat ko araw-araw. Ang makita silang lumaki at magtagumpay sa buhay ay isa sa mga pinakapayak pero pinakamahalagang layunin ko sa buhay. Hindi naging madali, DJ Serene. Lahat ng pagsubok sa buhay, pinagdaanan namin. Minsan, nagkaroon kami ng problema sa pera at sinubok kami ng mga sakuna sa buhay. Pero sa bawat pagsubok, natutunan namin kung paano magsama at magtulungan. Sa mga panahuang ako'y malayo, si Mrs. po ang naging takbuhan ko. Siya ang nag-aalaga sa mga bata at siya ang nagsisilibing haligi ng aming tahanan. Hindi ko po nakalimutan kung paano nagsimula ang lahat. Sa mga simpleng gabi ng kwentuhan, sa mga tawa at luha na magkasama naming pinagdadaanan. Bawat pag-uwi ko, si Mrs. ang unang binabalikan ko. Ang kanyang mga mata, ang kanyang mga salita, ang kanyang presensya. Yun po ang mga bagay na nagpapalakas sa akin. Ako po ay nagtataguyod ng aming pamilya. At sa kabila ng lahat ng mga sakripisyo, naniniwala akong ang lahat ng ito ay para sa kanila. Ang buhay po namin ay hindi perpekto, pero ito ang buhay na pinili ko at pinili rin ni Mrs. Magkasama kami sa hirap at ginhawa at hindi ko po inisip na ang mga pagsubok ay magpapalayo sa amin. Ang aming pagmamahalan, ang mga tao ng samahan, at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Yun po ang patuloy na DJ Serene. Siguro hindi ko na po kailangang sabihin pa, pero sa mga nagdaang araw ng aking bakasyon, ramdam ko na may kakaibang nangyayari sa pagitan namin ni Mrs. Hindi ko po alam kung paano ko uumpisahan o kung anong mga salitang gagamitin ko. Siguro lahat ng ito ay nagsimula nang makauwi ako at magsimula kaming magsama muli. Akala ko po magiging magaan ang lahat pero may mga bagay na hindi ko maiwasang mapansin. Una, simula nang makauwi ako parang hindi na kasing saya ng dati. Ang mga tawag at kwentuhan namin. Noong una, okay pa. Laging may mga kwento si Mrs. tungkol sa mga bata, sa mga ginagawa nilang activities, at sa mga bagay na nagbago habang ako'y wala.
Pero pagkatapos ng ilang araw, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pagkawalang sigla sa kanya. Parang may mga oras na ang mga usapan namin ay parang nakakapagod na. Parang hindi ko na siya kilala. Isa sa mga pinakamalaking bagay na nagbago ay ang mga gabing magkasama kami. Minsan pag uwi ko, nakikita ko si Mrs. parang hindi siya mapakali. Pagka umaga, siya na naman ang nag-aasikaso sa mga bata at sa bahay. May mga pagkakataon na ako po ay nag-aalok ng tulong, pero palagi niyang sinasabi na kaya na raw niya. Kahit ako, alam ko na siya ang dapat magpahinga, pero hindi ko siya makita na nagpapahinga. Tapos, may mga pagkakataon na may mga hindi ko maintindihang bagay. Napansin ko na may kakaibang mga text messages sa cellphone niya. Hindi ko po sinasadya, pero may mga pangalan at mensahe na hindi ko kilala. Hindi ko po siya tinanong agad kasi hindi ko alam kung paano siya tatanungin o kung anong klase ng sagot ang makukuha ko. Gusto ko sanang magtiwala, pero may mga pagkakataon na yung mga maliliit na detalye ay nakakapagduda. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Bawat araw, parang may nagiging pader sa pagitan namin ni Mrs. Hindi ko po masabi kung siya ba o ako ang nagbabago, pero hindi ko na kayang i-ignore ang mga maliliit na signs na nagsasabi na may nangyayaring kakaiba. Siguro, ang pinakamahirap na parte sa lahat ng ito ay ang mga gabi na magkasama kami, pero parang magkaibang mundo ang tinitingnan namin. Hindi na kami tulad ng dati na nagkakasama at nag-uusap ng masaya. Nagsimula ko pong itanong sa sarili ko kung may nangyayari ba sa amin na hindi ko nakikita, na hindi ko nararamdaman. O baka naman ako lang ang DJ Serene. Habang tumatagal ang mga araw ko dito sa Pilipinas, mas lalo ko pong nararamdaman na may hindi tama. Hindi ko na kayang itanggi, pero parang may mga maliliit na bagay na nagpaparamdam sa akin na may nangyayari. Ang mga bagay na hindi ko na kayang i-ignore, kahit na hindi ko pa alam kung ano talaga ang dahilan. Minsan, habang magkasama kami sa bahay, napapansin ko na parang may distansya na sa pagitan namin ni Mrs. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero parang hindi ko na siya nakikilala. Noong unang mga araw ng bakasyon ko, inisip ko na baka dahil matagal akong wala, kaya siya medyo nagiging busy at may pagkaabala. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo ko nang nararamdaman na may mga pagbabago sa kanya. Isa sa mga pinaka-obvious na bagay na napansin ko ay ang mga oras na gusto ko sanang makipag-make love sa kanya. Dati, kahit papaano, laging may mga pagkakataon na kami nagkakaroon ng mga intimate moments. Pero nitong mga nakaraan, tuwing yayayain ko siya, lagi siyang may dahilan. Pagod, masakit ang ulo, o kaya naman ay matutulog na lang daw siya. Sa tuwing tatangkain ko, laging siyang tumatanggi at umiiwas. Tila ba may alinlangan sa kanyang mga mata, at hindi ko matanggap kung anong nangyari sa amin. Pagkatapos, napansin ko rin na laging mainit ang ulo niya sa akin. Kapag ako'y magtanong ng mga simpleng bagay, nagiging irritable siya. Hindi na siya katulad ng dati na laging maligaya at maasikaso. Laging may pagka-nervyos na hindi ko maintindihan. Parang may malalim na iniisip o tinatago. Pag nagyaya akong date namin o simpleng lakad, hindi siya sumasama. Lagi niyang sinasabi na may gagawin pa siya o kaya naman ay may ibang plano. Hindi ko na rin alam kung bakit, pero parang lumalayo ang loob niya sa akin. Minsan niyaya ko siyang mag-dinner out, pero sabi niya na hindi na daw kailangan. Sabi niya, may mga bagay pa akong asikasuhin. Pero sa mga oras na yon, hindi ko siya makita na abala sa mga bagay na dapat niyang asikasuhin. Tinutokso ko pa, siya na baka may ibang lakad, pero lagi niyang tinatanggihan. At higit sa lahat, DJ Serene, isang bagay na talagang nagbigay daan sa aking mga duda.
laging may ka-chat si Mrs. Tuwing titingnan ko ang cellphone niya, may mga ngiti siya na hindi kumatukoy kung kanino. Ang mga chats nila na hindi ko maintindihan ay laging may kasamang pagpapalitan ng mga emojis at madalas may mga good night messages na hindi ko alam kung bakit. Hindi ko po siya tinatanong ng diretso kasi ayaw ko naman maging mayabang o magmukhang nanghihimasok. Pero ang mga simpleng bagay na ito, mga bagay na dati ay wala, ay ngayon ay nagiging malalaking issue sa akin. Sa mga huling araw na magkasama kami ni Mrs., mas naging malalim ang pakiramdam ko na may tinatago si Mrs. Sa mga gabi na kami ay magkasama, tahimik na tahimik ang lahat. Gusto ko sanang yayain siya na mag-usap kami, pero may kutob ako na kung gagawin ko yon, mag-uumpisa na naman ang hindi magagandang usapan. Gusto ko pa ring paniwalaan na baka ako lang ang may problema. Siguro nga, baka may pinagdadaanan lang siya na hindi niya kayang sabihin sa akin. Napansin ko pa po na mas lalo siyang umiiwas sa mga usapan tungkol sa hinaharap namin. Kung dati, tuwing tatanungin ko siya tungkol sa mga plano namin, ang dami niyang sinasabi. Pero ngayon, tuwing tinatanong ko siya, para siyang nagiging malayo. Parang hindi siya interesado. Halimbawa, sinabi ko sa kanya na baka magtayo kami ng negosyo o kaya'y magplano ng mga bakasyon na matagal na naming pinapangarap. Pero sa mga sagot niya, parang walang gana. Lahat ay puro bahala na. Alam ko po na hindi siya ganoon dati. Habang nag-uusap kami, may tanong akong dumaan sa isip ko. Kaya't tinanong ko siya ng malumanay, "Lea, may problema ba tayo?" Ngunit, sa halip na sagutin ako ng maayos, agad siyang sumagot ng may halong inis, "Wala, okay lang kami." Pero may tono siya na para bang ayaw niya na akong magtanong pa. Sa mga ganitong pagkakataon, palaging may gap. Isang malalim na agwat na hindi kumabot. Lalo lang akong nalilito. Ang bawat araw na lumilipas, mas lalo akong napapalubog sa aking mga iniisip. Hindi ko na alam kung paano magpatuloy nang hindi ko alam ang buong katotohanan. Naglalakad ako ng parang wala akong direksyon, at kahit anong gawin ko, hindi ko kayang alisin ang sakit na nararamdaman ko. May mga gabi na hindi ko kayang matulog ng tahimik dahil ang utak ko ay puno ng tanong at hindi ko kayang sagutin ang sarili ko. Isang gabi po, nagdesisyon akong umuwi ng maaga pagkatapos ng training ko kasi gusto ko sanang makipag-usap kay Mrs. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko at nagpasya akong harapin siya. Hindi ko po inaasahan na ang mga hakbang ko ay magdadala sa akin sa pinakamasakit na tanawin. Nasa likod ako ng bahay at naririnig ko silang nag-uusap. Naglakad ako patungo sa kwarto at bago ko pa nabuksan ang pinto, narinig ko na ang mga tunog. Tunog ng halakhak, tunog ng mga katawan na nagkikiskisan at tunog ng pagmamahalan. Pero hindi ko inaasahan na hindi ako ang kasama niya. Natigilan ako sa nakita ko. Si Mrs. ang asawa ko at si Mang Tony, ang tricycle driver na naghatid sa mga anak namin sa school, ay parehong hubot-hubad sa kama namin. Habang nakatingin ako, hindi ko alam kung paano magre-react. Ang pakiramdam ko, parang tinanggal ako sa sarili kong katawan. Parang naging tahimik ang mundo, at ang lahat ng alaala ng mga taon namin ng magkasama ay naglaho sa isang iglap. Ang init ng dugo ko ay parang sumabog. Hindi ko na kayang kontrolin ang galit ko. Tumakbo ako patungo sa kanila at sumabog ang lahat ng galit ko. Napamura ako. Sinipa ko ang kama at naramdaman ko ang lakas ng pagkatalsik ng unan at mga bagay sa paligid. Ang mga mata ko ay puno ng puot at hindi ko na kayang magpigil. Si Mang Tony, mabilis na nagbihis at dumaan sa pintuan ng walang imik. "Hoy, saan ka pupunta?" Sigaw ko at babanatan na sana ang lalaki ng asawa ko, subalit pinigilan ko ang sarili ko. Si Mrs. na nakaupo sa kama ay nanatiling tahimik. Ang mga mata niya ay puno ng takot.
Tumayo siya at tinangkang magsalita. Pero ang sakit ay hindi ko kayang pakinggan. Hindi ko kayang makita siya ng ganito. Ni hindi ko kayang tanggapin na ang aking asawa, ang kabiyak ng aking buhay, ay pinagpalit ako sa isang tricycle driver. Ang sakit po, DJ Serene. Ang galit, ang hinagpis, ang pagkatalo, lahat ng iyon ay parang isang malaking bangungot na sumabog sa aking utak. Ang pakiramdam ko, parang tinanggal ako sa sarili kong katawan at iniwan sa dilim. Tumalikod ako at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto, hindi ko kayang manatili pa sa lugar na iyon. Ang bawat hakbang ko ay parang 100% ng sakit na kailangan kong harapin. Hindi ko kayang intindihin kung bakit, kung paano, at kung ano ang dahilan ng lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagdesisyon akong kausapin si Mrs. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na kayang patagalin pa. Kailangan kong magdesisyon. Ang sakit na nararamdaman ko ay parang sumabog na. At alam ko, hindi na kayang ayusin pa ng mga tawad at pangako. Kaya't pinuntahan ko siya sa kwarto at kinausap. Nakita ko siya nakaupo sa kama, humihikbi. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha, ngunit alam kong hindi niya kayang itago ang nararamdaman niya. Patawad, mahal, huwag mo akong iwan, ang sabi niya. Pero kahit na humihingi siya ng tawad, para bang hindi ko na kayang tanggapin. Alam kong lahat ng ito'y mali, at alam ko rin na wala nang babalik pa sa normal. Mabilis akong lumapit sa kanya at tinanong, Leah, gaano katagal niyo na akong niloloko? Tahimik siya, tila nahirapan sa tanong ko. 10 months, mga ganon, ang sagot niya, ang mata ay nakayuko, at ang boses ay nag-aalangan. Wala akong sinabing anuman, ngunit sobrang sakit ng naramdaman ko sa sagot niya. 10 months. Samantalang ako ay abala sa pagiging seaman, nagtatrabaho para sa pamilya namin, tinitiis ang hirap at pagod para may maipadala sa kanila. Hindi ko alam na sa likod ko, ganito na pala ang nangyayari. 10 months? Ang sigaw ko, hindi ko na kayang pigilan ang galit ko. Matagal na pala kayong may relasyon. Paano nangyari to? Huwag kang magalit, mahal, ang sagot niya, nanginginig ang boses. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang sabihin sa iyo noon. Nahulog ako kay Tony at hindi ko na alam kung anong nangyari sa amin. Ang sakit, DJ Serene. Hindi ko kayang tanggapin ang mga salitang iyon. Nahulog ka kay Tony? Leah naman, may mga anak tayo. Paano na ang pamilya natin? Lumapit siya sa akin, nanginginig. Mahal, hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala ang pamilya natin. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Hindi ko na kayang pakinggan pa. Hindi ko kayang magpatawad. Hindi ko na kayang bumalik sa relasyon na ito. Hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na puno ng lokohan at kataksilan. Pumikit siya at nagsimula ng humagulgol. Patawarin mo ako, please. Hindi ko kayang mawala ka. Ang paulit-ulit niyang sinasabi. Tumagal ang katahimikan sa aming pagitan at naramdaman ko ang bigat ng hangin sa loob ng kwarto. Wala akong magawa kundi aminin sa sarili ko na ang relasyon namin ay matatapos na. Hindi ko kayang magpatuloy pa, Leah. Wala nang tiwala, wala nang pagmamahal, sabi ko habang tumalikod. Hindi ko kayang tingnan siya. Maghiwalay na tayo. Naglakad ako, palayo sa kama, ngunit sumunod siya sa akin, humawak sa aking balikat. Hindi ko kayang mawala ka. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Pwede ba tayong magsimula ulit? Hindi ko kayang makisama sa'yo. Pumikit siya at nagsimula ng humagulgol. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala ang pamilya ko, ang sabi niya, at ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Ngunit kahit na ganon, ang desisyon ko ay hindi ko na kayang baguhin.
Sana naisip mo yan bago mo ginawa ang kalokohang ito. Ang mga bata, kukunin ko sila. Mas mabibigyan ko sila ng magandang kinabukasan. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at ako'y nagtanong, Mrs., paano ang mga bata? Ano na ang mangyayari sa kanila? Hindi ko na kayang magtiis pa sa galit at sakit na nararamdaman ko. Ako ang magiging magulang nila. Hindi ko kayang iwan sila sa iyo. Pwede bang bigyan mo kami ng pagkakataon? Tanong niya habang patuloy ang kanyang mga luha. Pwede bang magsimula tayo ulit? Hindi ko na kayang magsalita pa. Hindi ko na kayang manatili pa, Mrs. Hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na ito. Wala na akong tiwala sa'yo. Lumabas ako ng kwarto. Ang puso ko'y nabigatan ng sobra. Ang sakit, DJ Serene. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Alam ko na hindi na kami magiging buo ulit. Hindi ko kayang mawala ang mga bata, pero paano ko tatanggapin ang lahat ng ito? Ngayon, DJ Serene, ang tanong ko ay, tama ba ang desisyon kong ito? Tama bang maghiwalay kami, kahit na nagsisisi siya at humihingi ng tawad? Paano ko haharapin ang mga susunod na araw, lalo na't kailangan kong buuin ulit ang buhay ko at buhay ng mga bata? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin, ngunit alam ko na ito na ang tamang hakbang na dapat kong gawin. Mga kaibigan, habang binabasa ko ang sulat ng ating sender, parang ramdam ko ang bigat ng puso niya. Minsan sa buhay, tayo na lang ang nakakaalam kung hanggang saan ang kaya nating tiisin. Ang bawat desisyon, kahit gaano pa kasakit, ay may mga consequence na kailangan nating pagdaanan. Sa mga nakikinig ngayon, sana itong kwento ay maging gabay sa ating mga relasyon, na huwag nating hayaan na masira tayo ng mga maling desisyon. Maging tapat, magpatawad kung kaya, pero tandaan din na ang kaligayahan at kapayapaan ng puso ay mas mahalaga. Kung ikaw mismo ay hindi masaya, hindi mo kayang maging buo sa iba. Hanggang sa muli, huwag magpapatalo sa mga pagsubok. Kung natouch ka ng kwento natin ngayon, o kung may mga kwento ka ring nais ibahagi, don't forget to hit that like button and subscribe to our channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang